Hot tip para sa mga naka-sniper dyan na gusto magpalit ng gulong na mura lang, katulad na nakasabi dun sa thumbnail. Hindi talaga sa brand new ang usapan nun, kumbaga usapan sa second hand, kumbaga kung paano kayo makakatipid. Kasi nga sabi ko dun sa isang video, yung maganda sa sniper na common na motor, yung maganda sa pagbili ng mga common na motor, maraming nagbebenta ng luma nila. So nakachamba tayo dito ng mags at may kasamang gulong na pwede natin ilipat yung gulong at ibenta na lang tong mags. So diskarte malupit ba? Kaysa gumasos ka ng around 6K para sa gulong lang na bago, ito nakachamba tayo, may nagbenta ng around 3.8 pero nakatawad pa tayo ng 3.5 plus yung mount ng MDL. So panalo, no, chamba talaga. Pero hindi naman madalas nangyari yun. Pero ito, nabili ng 3.8, sasalpak mo na lang, bago pa, halos parang 1K lang yung tinakbo. Makapansin nyo, wala na yung balbon niya, pero makapal, sobrang kapal, parang talagang bago pa nga. So ganun yung gagawin nyo kung gusto nyo makatipid ng gulong. Kasi mahal yung Extra Max na to mahal. Harap pa lang parang nasa 2.5, 2.8, tapos yung sa likod nasa 4,000. Di ko makachamba kayo ng ganito na nagbenta ng gulong niya na sa halagang 3,000 to 4,000, panalo na yun. Check nyo na lang maigi. Check nyo nang maigi kung walang damage yung gulong. Ito yung luma ko at yun yung bago. Ang paraan para mag-check kung fresh pa ba yung gulong ay dun sa petsa niya. Hanapin natin. Kasi ang mga gulong may petsa yan na kung kailan ginawa. Ayan, ito. Pansin nyo to, yung number na to, yung laging 4, 1323. Ginawa to sa 13th week of 2023. So bali around 4/8/12/16. 4/8/12/16. So around ano to, March. Around March. Parang first week, third week, ewan. Basta March sa taong 2023. So ibig sabihin 1 year lang. Na-stock to ng 1 year simula nung binili yung motor. So panalo nga, fresh pa. Yan, hindi ko alam kung totoong 1K lang tinakbo, pero hindi ko na kailangan kung 1 week or 5 months kinamit. Makapansin naman ang kapal, kapal pa. Pwede ka pang magsuksok ng 20 pesos dyan. Yan, tapos yung mags pa bago pa. Depende na lang sa magbebenta kung may kasamang disc, ganon. Yan, yun lang. Ganon lang yung diskarte. Hanap lang kayo ng nagbebenta ng wheel set nila, lipat mo sa'yo. Pwede mo rin ilipat to kung gusto mo. Pero ang tanong, kailan ba tayo dapat magpalit? Yan yung tanong, kailan ba tayo dapat magpalit? Makapansin nyo dito sa luma, kasi pansin niyo may problema ako dito. Ayan, hindi lang sa kung may damage na, pero may indicator dito kung pwede na kayo magpalit. Papansin niyo to. Yan, diretso yung sugat niya, diretso yung pattern. Tapos dito may ito. Kapag ito pumantay na doon, kapag pumantay na to, yung indication na yan na magpapalit kayo, katulad dito. Sa bago may indication rin yan. Hindi ito lang, ito. Makapansin nyo sa gitna yan, indication yan. Yung bukol na yan, kapag pumantay itong gulong dito sa indication nya, palitin na yan. Yan na yung time na maghanap-hanap na kayo ng gulong. So yan lang, basic lang. Pakita ko na lang yung estimation namin, ganito. Syempre, pag nagpalit na kayo ng gulong, idamay nyo na rin yung pito. Kung stock na pito pa rin kayo, idamay nyo na to. Ito bago pa, kaya hindi ko papalitan bibenta rin kasi to. Kasi ito goma lang to. Palitan nyo ng mga titanium, ganon, RCB, yung mga quality na. Kasi kapag luma pa rin yung pito nyo at pinalitan nyo ng bago, asahan nyo, after a few months, sisingaw to. Kasi ang tagal nito, around 3 to 4 years lang ang pito na ganito. Kaya palitan nyo na rin. So yun lang.
Ganyan lang. Wala naman masasabi. Kasi yung mga naka-sniper naman, alam na nila yung itsura ng bagong gulong eh. Iwasan nyo lang yung mga may dry rot, yung may mga... Iwasan nyo yung mga dry rot, yung parang mga sugat-sugat na maliliit. Iwasan nyo rin yung mga pasak. Iwasan nyo rin yung mga sugat, yung mga kultab. Ganon. Yan lang. So yan lang, ililista ko lahat ng dapat nyong tignan kapag bibili kayo at papalitan nyo. So yun lang, hot tip lang. Bye bye.